Hello everyone, it's Monday today and it's red calendar, aka calendar today everyone. So, mag-react lang ako for this vlogger na pinatay. Actually, maraming mga haka-haka spectaculations na mga lumalabas na mga nagsasabi na ito daw si Mima Alicia. Kasi ito si Mima Alicia everyone, isa tong loyalist na vlogger sa mga BBM side, no? So, para sa akin everyone, no, it's not all about na BBM ka, DDS ka, dilawan ka, pinklawan ka ay hantong sa ganitong sitwasyon, but I'm not kumbaga convinced na itong si Mima Alicia namatay to nang dahil sa kanyang, actually naman talaga kung makikita natin talaga yung mga sinasabi niya dito sa social media talaga about kay Inday Sara, kabot kay Tatay Digong na ikakahon, garapon, and then sa mga fake na mga sinasabi niya laban dito sa mga side ng Dede, mga Duterte, ganyan. So, and that's the fact of her job, no? Dahil may naglabasan din naman ngayon na talagang binabayaran pala talaga itong mga vlogger na ito ng mga milyones. But mayroon ding mga lumalabas everyone na itong si Mima Alicia mayroon daw itong mga business at mayroong mga mayroon ding ex-love, kumbaga ex-lover na o ka-relationship na hindi naka-move on sa kanya, and then mayroon dating daw itong mga hatian na hindi nahati ng maayos. So marami talagang mga magbigyan natin talaga ng option kung saan talaga banda siya doon natitira. Dahil sa akin naman, kung ako, hindi naman ako political vlogger, everyone, hindi din ako professional vlogger. Char-char lang naman tong atin dahil ano ba ang magagawa sa aking social media, sa ating social media kung wala tayong ma-share at because this is me, wala tayong ma-share, wala tayong masasabi, wala tayong maipopost. So para sa akin kasi, it's not all about, no? Para sa akin, kung vlogger ka man ng BBM, vlogger ka ng DDS, vlogger ka ng Pinklawan or whatever, in this moment, kung ano man ang pinaglaban natin sa isa't isa, doon lang. Huwag na sanang humantong sa patayan. Huwag na sanang humantong sa pagbabanta. Huwag na sanang humantong sa mga hanggang dyan na sitwasyon na mayroong natutumba sa labas, mayroong binaril, mayroong sinaksak. Dahil at the end of the day, everyone, pag matapos na yung termino ni BBM, wala na, tapos na. And that's the part, kung trabaho man yung ginagawa na nagbablog about sa isang politiko, kung binabayaran man, whatever, after that, wala na. No? Pwede na sa next naman na presidente or sa next naman na na vice presidente, baka magkaisa na rin kayo ng pananaw o magkaisa tayo ng gusto, no? Kaya wag din na pag tumitira ka sa isang vlogger o tumitira ka sa ibang vlogger, magrespeto din. Kumbaga, kasi usually naman talaga this is hindi na to yung salitang char-char or whatever o paligoy-ligo na salita ha. Ang mga tao kasi na alam nila na wala silang maisisira sa isang tao, usually talaga, para lang makapanira sila, gagawa talaga yan ng hindi totoong kwento. No? Which is naman, itong mga totoo ang sinasabi, which is, disagree talaga. Talagang, doon talaga mag-umpisa. But it's not at the end na yung pagsasabi mo ng kasinungalingan sa kapwa, paninira mo sa kapwa ng hindi maganda at kasinungalingan ay mayroong magagandang back sa'yo. Kung ano ang tinanim, yan ang anihin. Kung ano ang ginagawa mo, yan ang anihin. Kaya nga, it's very sad everyone itong pagkamatay ni Mima Alicia dahil maraming natuwa, maraming masaya, maraming parang talagang ang dami talaga, wala talagang nagluksa para wala naman nagluksa talaga yung mga side niya. Pero talagang the more talaga ang tumatawa sa mga post at talagang hanggang ngayon kahit patay na siya or patay naman talaga siya or whatever, marami talagang nagpost talaga na talagang hindi talaga nasad nang dahil sa kanyang bunganga,
dahil din sa kanyang mga lumalabas sa kanyang bunganga, napakatabil ng kanyang mga salita, napakaano ng mga sinasabi. Either good or bad man ang mga sinasabi niya talaga. And the more kasi yung mga sinasabi niya na alam talaga siguro ng mga tao na hindi totoo, gawa-gawa lang niya para lang makagawa siya ng content laban sa mga DDS, sa mga Duterte. So, yan talaga. So, it's so sad everyone dahil isa lang tong vlogger, no? Pero I think in my ano lang talaga dahil mayroon naman siyang problema sa kanyang ex at mayroon siyang mga business na hindi maganda ang pag-manage and then involved ang malaking pera. I think also that's the reason also na talagang yan ang nangyari, and then and her attitude also na talaga makikita natin na very palaban to si girl, and then talagang makikita talaga natin na the way she talk, the way she ganyan, makikita talaga natin everyone. So, ang akin lang, sana as a mga political vlogger kayo, pag at the end of the day, yung mga pinaglalaban natin ngayon, kung sino-sino man gusto natin, ako Duterte kasi ako, and from the start, I love Tatay Digong. Ako din, masasaktan din ako pag kinukutsa si Tatay Digong, but I'm also nagpa-follow din ako sa ibang mga vlogger na BBM sila, but I respect their opinion because mayroon akong mga kilala na BBM sila, but I respect their opinion, no? Dahil sila yon. And kung alam mo na yung tao na yun, kasi mayroon din silang mga opinion na magkapareho kami, no? Like ako, nagpa-follow ako doon sa story ni Norman Mangusin, Kulaong, which is yung mga nagbablog sa kay Kulaong, ang lumalaban kay Kulaong, not all them are DDS, some of them are BBM. But pag nag-content sila ng Kulaong, nanonood ako at nagpa-follow ako sa kanila. And then, pag nagko-content sila about kay Tatay Digong at nagsasalita at about sa mga Duterte at nagsasalita ng hindi maganda, no, I did ako. I don't give a, kasi hindi ako nanonood, kasi hindi ko gusto. But, it's not me na talagang, I hate them. I respect them. No? Ganun lang talaga everyone. And that's the morning. And have a good morning everyone. Ang aking kape na mainit sa umaga. And it's Monday today. So, it's sad. Condolences sa family nitong si Mima Alicia. And then, sa mga political vlogger. At this, sa pamumuno ngayon, alam kong ayaw nyo si BBM, may ayaw kay Duterte, but at the end of the day, baka magkapareho yung gusto ninyo sa susunod na administrasyon, no? Baka magkapareho na tayo ng mga gusto at wag na yung yung social media lang yan, wag nang gawing personal masyado at wag yung aabot pa sana sa ganyang sitwasyon. At talaga naman magtulungan tayo dahil hindi tayo mga bobo at tanga. Alam natin kung ano ang main na problema sa Pilipinas. Hindi yung pag-impeach kay Inday Sara para sa akin, kundi ang paghanap kung nasaan ang laman nasa malita at nasaan ang pera ng Pilipinas. At dapat sana bigyan ng pansin ang flood control, no? Para din naman for accountability at para patas din ang laban. And that's a good morning everyone. Good morning and have a lovely Monday. And it's a very hot day everyone.